Okay guys, so another patient na naman tayo, no. Meron tayong gagawin ngayon na isang LED TV. So meron siyang mga langgam sa board. So nakita namin ng customer ito. Bali ito pala ay isang higher na 32 inches. Binuksan na namin to guys, nasa likod ko yung customer ko, no. Ngayon naghanap lang ako ng ibang saksakan kasi para mabilis tayo maka-access dun sa saksakan niya. At ipapakita ko guys sa inyo at dun sa customer na talagang wala itong power. Kasi sinaksa ko nga, wala siyang kulay red dito. Medyo mahirap tanggalin to kaya wag na natin pilitin. So dito dapat yan guys, meron ditong kulay red na standby. So para naman dun sa mga hindi satisfied pa, kukuha pa tayo ng tester syempre. Para hindi tayo maging magician. Ilalagay lang natin to sa DC mode, tapos susukatan natin yung pinakamalaking capacitor dyan guys. Dapat meron tayong makukuha nga 300 volts dyan. Nilipat ko lang yung camera guys kasi nandito yung mga customer ko, no. So nanonood sila sa likod ko. Okay, ito dapat dito guys sa malaking capacitor meron tayong 300 volts, no. So wala tayong nakuha ngayong 300 volts doon. So lipat tayo dito sa may saksakan, AC naman. So mapapansin nyo meron na siyang 235. Ibig sabihin walang pumapasok. At ang ibig sabihin nun guys, pumutok na yung fuse, no. That means patay talaga. So ito tingnan nyo guys kung grabe, no, yung daming langgam. And then pati yung likod guys, ito ang dami ring langgam. So linisan ko muna guys para lumaki yung bayad nito, no. Konting linis-linis lang para matanggal yung mga alikabok at pala rin tayong magawa to, no. Bali po focus pala tayo guys sa ano nito, regulator ito. Makita nyo yung MOSFET na binilugan ko dyan. Ngayon nga pala guys, susukatan natin siya, no, yung MOSFET na tinutukoy ko. Tingnan natin kung shorted. Tutusukin natin guys yung pin 1 saka yung pin 3 ng MOSFET. Bali yung gate saka source. Dapat wala tayong makukuhang mababang reading dyan. Kahit man lang sa ohms o kaya sa diode, dapat hindi. Yan o, meron tayong mababang reading na 165. Ibig sabihin na shorted yan guys at puputok talaga yung fuse. So ililipat ko naman guys sa ohms. Tingnan natin kung pareho. Pareho guys, ibig sabihin shorted talaga, no. Ibig sabihin may short dito sa regulator or pwede rin manggaling yun guys sa oscillator o yung PWM. Kaya ngayon guys, ang plano ko, tatanggalin ko itong PWM kasi magkadugtong yan dito papunta ng gate. So para mawala muna yung short dito, subukan kong tanggalin itong PWM. And then mag-try tayo ng ipapalit guys, no. So ito nga pala guys yung PWM niyang original 277J30. Ay, namatay. So yan o, 277J30 yung oscillator na original. Tingnan natin kung may mahanap tayong ganyan din, no. Tatanggalin ko muna to guys and then pakita ko sa inyo kung paano pala ibalik yan. So tanggalin muna natin. Medyo mahirap yung ginagawa natin kasi may camera pa tayo, no. Flux yung nilagay natin dyan guys, parang pampalambot lang ng tingga or pampambilis na matunaw. So gagamit tayo ng hot air. Pwede naman panghinang lang, kaso nga lang pag panghinang ang ginamit nyo guys dyan, no, baka madali nyo yung yung parang muta dyan na mga resistor sa capacitor. Kailangan maganda yung panghinang nyo guys para makapaghinang kayo dyan. Hindi basta-bastang panghinang kasi baka sumama yung maliliit. Okay, so ito na. Tanggalin ko muna to, no. Pakita ko na lang sa inyo kasi mabilis lang naman siguro matanggal ito. Meron pala ito guys pandikit na parang ang tawag dyan para siyang varnish. Kaya yan, no, lumalaban. So natanggal ko na guys, oh. Itong tinutukoy ko guys, natisod ko yung isang maliit na resistor. So ibabalik ko lang yan. Subukan natin ibalik kung makikisama. Ayun. Ayun. Ang hirap, 'di ba? Kailangan hindi nanginginig yung kamay mo, no? Ayun. Nanginig na yung kamay ko. So okay, naibalik ko rin. So yun, guys, papalitan naman natin yan ng ano. Tingnan nga pala natin kung short ulit yung
MOSFET habang wala na yung oscillator. So wala na tayong oscillator ngayon guys. Tinanggal ko na, ito siya oh. Yan guys, so nakatanggal na. Ngayon sukatan natin kung meron pa yung 165. Ayun guys, meron pa no. Meron pa siyang shorted pero tumaas lang ng 241. Ibig sabihin nadali pa yung regulator niyang MOSFET. So to guys, papakita ko sa inyo kung paano ko naman siya tanggalin gamit naman yung panghinang. Although pwede naman natin tanggalin yan gamit yung hot air. Pero pinagtripan ko lang siya guys gamit yung panghinang kasi yan yung nahawakan ko na no. Pero pwede rin yan sa hot air. Yan, painitin nyo lang yung both side. Sa ulo at yung dalawang paa. Salitan lang yan guys para uminit silang parehas. And then madali nyo nang matatanggal yan. Ang pangit lang dyan guys yung panghinang ko saka yung tweezer ko is malambot. Kaya ganyan. Okay, so natanggal na. Ngayon, nung natanggal na natin yung MOSFET, tatry naman ulit natin kung meron pang reading yung paanong pin 1 saka pin 3. So meron na siyang reading pero normal na guys. Yan yung normal niyang reading, 10K. Dahil merong resistor dyan na nakalagay na 10K no. Okay, so ito na yung mga tinanggal natin guys. Then pinalitan ko na yan. Meron tayong nilagay na nakapalit 273J23. So yun ang pinalit ko guys. Iba siya dun sa dati pero pwede yan guys. Yan, okay. So try naman natin yung kanyang pulso kung buhay yung nakahoy natin. So yan guys, oh, mayroon na siyang pulso. Siguro under na to guys. And then ibabalik ko na yung mga MOSFET niya. Then lilinisan na natin. Then try na tayo. Ito na guys, meron na siyang pindutan. Meron lang ako konting nakalimutan pala yung LVDS para makita nyo talagang umaandar. So lalagyan ko lang dito yung socket. So meron na guys, ito nikabit ko na yung LVDS nya. Meron na tayong monitor. So ito na, kompleto na siya guys. Try na natin kung aandar. Saksak. Hindi pala, power pala. Power. Then magpa power red. Standby. Power. Ayun, buhay na guys. So mandar na. Nabuhay na naman natin guys yung pinag-suicidean ng mga langgam. So diyan sila nagbahay. Kaya yung langgam guys ay sa malaking tulong rin talaga yan sa mga technician. Okay, so ito lilinisan ko naman guys pala yung kaha nya no. Itong masaklap dito guys, kapag ito kinabit ko yung board tapos sira pala yung LCD, wala na, sayang yung video no. Pero try na lang natin. Pag ito ay good, upload tong video na to. So ito na. Meron pa naghihintay dito guys na amplifier. So try muna natin kung buo pa yung LCD nito. Power. Meron na siyang standby red, yung hinahanap natin kanina. Yun, buhay pa. Kaso may tama yung backlight niya, parang luma na siguro or nalalaglag, hindi ko alam, parang ganon. Hindi ko pinalitan backlight niyan guys ha, baka sabihin nyo pinalitan ko backlight niyan. Board lang ang problema niyan. Okay, so hintayin ko lang yung may-ari guys kasi may pinuntahan saglit. So yun guys, nandito na yung may-ari no, kukunin niya. So nakita niya na may standby red. Yun, nabuhay na. So very good na guys. Nagkaroon na naman tayo ng pangbili ng ulam nito. So ayos daw, very good. So kakabayaran na nito, hindi ko na ipapakita sa inyo guys. Maraming salamat sa nanood. Ingat guys and God bless and peace out. Ang galing! Ang galing!